Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, agaran din naman nilang nasilayan sila Sulay at Mirno na naghihintay sa kanilang pagdating. Ginoong Gonzalo, masaya kaming muli kayong masilayan ni Ermitanyong Carpio. Nalipol niyo na hubang ang ni Simon? Bungad na tanong ni Sulay nang makita sila nito. Oo, Sulay. Tapos na ang digmaan. Kagaya ng inaasahan, muli tayong nagwagi sa labanan. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika ni Gonzalo ay ang pagbigay nito ng utos sa dalawa upang muling iahon ang kanilang mga inilibing na abo ng tao. Matapos marinig nila Sulay ang ipinapagawa sa kanila ni Gonzalo, agaran din naman nila itong sinunod ng walang pagdadalawang isip. Habang abala noon sila Sulay, pinili nila Pio Carpiong bumalik na muna sa iniwang baryo ni Gonzalo. Ilang minuto lamang ang lumipas, nadatna nilang abala ang kuraret sa pagbibigay ng mga gamot at pagkaing kinakailangan ng mga ito. Tio Carpio, ayos lang ho ba kayo? Tanong ni Gonzalo habang abala sila sa kanilang mga gawain. Oo, iho. Ayos lang ako. Huwag mo kaming alalahanin ng kapatid mo dahil wala namang kaming matinding sugat na natamo. Marami tayong pag-uusapan mamaya. Kung kaya't tapusin mo na muna ang iyong trabaho upang makapagpahinga na tayo. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa mga sinabi ng kanyang tiyuhin. Habang nagpapahinga sila Pio Carpio at Kaloy, panay naman ang pag-ikot ni Gonzalo sa kanyang baryo upang pagmasdan at tingnan ang buong paligid. Nais niyang alamin kung may natitira pang mga aswang sa paligid upang maiwasan ang mga aksidenteng hindi inaasahan. Matapos niyang makapaglibot, tuluyan ang napanatag ang isipan ni Gonzalo gawa ng wala na siyang nasisilayang kakaibang nilalang na nasa paligid. Bago pa man magbukang liwayway, naubos na nila Sulay ang lahat ng abong kanilang itinanim. Pagbalik nila sa baryo, halos gumapang na lamang ang mga ito dahil sa sobrang pagod na nadarama. Nang makita ito ni Gonzalo, agaran din naman niyang nilapitan sila Sulay at Mirno. Kasabay ng paglapit niya sa mga ito, ay ang pagkawala nito ng mga lakas na muli pang gumapang sa lupa. Agad naman itong pinasa ni Gonzalo upang dalhin sa mga kubong hindi pagaanong kalumaan. Huwag kang mag-alala, iho. Ayos lang yang mga kaibigan mo. Maaaring yan ang naging epekto sa kanila ng mga abong kanilang inilibing. Hindi kasi ito basta-bastang abo lamang, gawa ng buto ng iilang taong namuhay sa mundo ng mga engkanto yan. Bago nila ito inilibing, kinargahan ko ito ng isang napakalakas na usal upang mabakuran ang buong paligid ng bundok. Marahil ay nasipsip ng mga ito ang kanilang enerhiya kung kaya't labis nila itong ikinahina. Paliwanag naman ni Pio Carpio. Halika na, iho. Umuwi na tayo. Hayaan mo na munang makapagpahinga ang iyong mga kababaryo sa buong araw na ito. Kasabay ng pagwika ni Pio Carpio ay ang pagpapaalam ni Gonzalo sa kanyang mga kaibigan. Pinili niyang iwan na muna ang mga ito, gawa ng alam niyang naghihintay sa kanya ang kanyang mag-ina. Nais rin kahit papaano ng kanyang mga kababaryo na mabigyan ng oras upang makapag-isip sa kung ano ang mga susunod na hakbang na kanilang gagawin. Habang silang tatlo ay naglalakad pababa ng bundok, hindi na iwasan ni Gonzalong sisihin ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari.
Wala kang kasalanan, iho. Ang may kasalanan ay ang mga demonyong masyadong ganid sa kapangyarihan. Ako may labis na nalulungkot sa sinapit ng iyong angkan, pero wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin ang pangkasalukuyan. Sa ngayon, naghihinagpis ang iyong mga tao, pero balang araw, muli itong ngingiti dahil sa pagrating ng mga masasayang araw. Huwag kang panghinaan ng loob, iho, dahil hindi yan ang katapusan ng mundo. Piliin mong tanggapin ang mga nawala upang hindi ka makulong sa malungkot na kahapon. Wika ni Pio Carpio. Salamat sa payo, tiyo. Labis na nakatulong ang mga katagang iyong sinabi upang magabayan ang madilim kong nilalakaran. Pasensya ka na, tiyo, sa inyong dalawa, dahil pati kayo ay nadamay sa mga sigalot na hindi nyo naman pinasok. Kuya, huwag ka magdrama. Hindi bagay sa'yo. Siyempre tutulungan ka namin. Dugo ka sa dugo ng aming mga laman. Kung kaya't lahat ng iyong mga pagsubok na hinaharap at kahaharapin ay kasama mo kami. Magtutulungan tayo, kuya, hanggang sa huli. Pangako. Dagdag naman ni Kaloy. Ilang minuto pang pag-uusap nilang tatlo. Nadapo na nga sila sa paanan ng bundok. Doon ay muli na nilang tinahak ang daan patungong bahay nila Gonzalo upang makapagpahinga na ng tuluyan. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, nadatna nilang naghihintay na si Nognog sa labas ng kanilang bakuran. Magandang umaga, anak. Ang inay mo, gising na ba? Bungad na wika ni Gonzalo kay Nognog. Oho, tay. Andyan ho sa loob nagluluto. Mabuti naman tayo at walang masamang nangyari sa inyo. Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika ni Nognog ay ang pagbato naman ng ngiti ni Gonzalo. Hindi na niya ipinakita sa kanyang anak ang mga tama niya sa kanyang katawan upang kahit papaano'y hindi na ito mag-alala para sa kanyang kaligtasan. Pinilit niya noong mag-aktong normal sa kadahilanang ayaw niyang mag-alala para sa kanya sila Pio Carpio at ang kanyang mag-ina. Sa pagsapit ng umaga, halos hindi nagawang makapagtrabaho ni Gonzalo dahil sa kanyang mga iniinda. Umuwi na din noon si Kaloy at si Pio Carpio na lang ang natira sa kanyang tahanan na nagbabantay. Nang dumating na si Suplito, agaran din itong nagpaalam sa kanya. Natutungo na sila ni Nognog sa habian ng abaniko. Nagpalusot na lamang noon si Gonzalo na labis ang kanyang puyat upang hindi siya makapagtrabaho. Nang sila na lamang tatlo ang naiwan sa kanyang pamamahay, pinili niyang kausapin si Pio Carpio tungkol sa nangyaring digmaan. Tiyo Carpio, bakit ho hindi umubra ang dignum sa diwata ng araw? Labis akong naguguluhan. Gawa ng alam kong isa ito sa mga pinakamalakas na mutya na lumitaw sa ating mundo. Alam kong hindi ito kakayanin ng iisang diwata lamang. Kung kaya't, paano natalo ni Adlaw ang gabunang nangangalaga rito? Tanong ni Gonzalo. Simple lang ang sagot sa simple mong katanungan, iho. Ang dignum na nakita mong inaalagaan nito ay hindi buo. Isa lamang itong napakaliit na parte ng totoong dignum. Kaya't wala itong panama sa diwata ng araw. Kung nagkataong ang totoong dignum mismo ang kanyang hawak-hawak, ay nasisiguro ko sa iyong maging tayo ay walang kalaban-laban sa angka ni Sin Simon. Kahit ako man, iho, ay labis na mahihirapan at maaari ko pang ikamatayang pakikipaglaban dito. Si Abaddon na siyang naging minsang gabay ng dignum
ay isa lamang patunay na isa itong hindi pangkaraniwang gamit. Kapag napasakamay ito ng isang mapanganib na nilalang, si Ginang Cedes na lamang ang ating magiging alas kapag nangyari yon. Siya ay may kakayahang magpabalik ng kabalyero ng digmaan, kung kaya't siya din lamang ang may lakas na bawiin ang dignum sa kamay ng isang mapanganib na nilalang. Paliwanag ni Pio Carpio. Dagdag pa nito na kahit ang pinagsamang lakas ni Mapulon at Adlaw ay maaaring magapi kung nagkataong marami na ang itim na engkanto at elementong sumapi sa dignum. Higit kasing mas mapanganib ang dignum sa mga nilalang na may hindi ordinaryong abilidad. Gawa ng kaya nitong lumaso ng isipan ng kahit anong likha na naninirahan sa iba't ibang dimensyon. Kung nanaisin ng tagapangalaga ng dignum, kaya nitong utusan ang kahit na anong engkanto, mapadiwata man o laman lupa. Pero wag mong ikabahala yan, iho. Nasa mabuting kamay ang totoong dignum. Kasalukuyan itong nakalagay sa isang baryo ng mga antingero na naninirahan sa mundo ng mga engkanto. Alam mo ba, iho, minsan akong nakarating sa lugar na yon. Marami akong nakilalang nilalang doon at ang iilan sa mga ito ay labis nang napalapit sa akin. Matapos marating ni Ruben ang baryo ng mga engkanto, ay nadapo rin ako roon paglipas ng 2 buwan. Doon ko nakilala si Sinag, na siyang naging isa sa mga kaibigan ni Ruben. Marami itong ikinuwento sa akin na siyang labis kong ikinamangha sa isa sa mga pinagkakatiwalaang pinuno ni Ginang Cedes. Magmula nang nalaman ko ang mga gawain ni Ruben, halos napakataas na ng tingin ko sa kanya. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ni Gonzalo ang lahat ng nais niyang malaman, hindi naman siya nakaramdam ng pag-aalala tungkol sa agimat na kung tawagin ay dignum. Tio Carpio, si Adlaw ho, bakit ho nagawang magpakita nito sa atin? Ang buong akala ko kasi, kapag naiguhit ko na ang sinabing simbolo sa akin ng diwata ng panahon, ay tuluyan ng lalamunin ng apoy ang matandang gabunan. Dagdag na tanong naman ni Gonzalo. Hindi yon ganon, iho. Alam mo kasi, ang pagtawag sa mga diwata ng kalikasan ay kailangan mong paghirapan. Paghirapan mong malaman ang mga simbolong humuhulma sa kanilang kapangyarihan at kaanyuan. Hindi paghihirap sa pisikal na anyo ang kinakailangan, bagkus ay sa espiritual na aspeto. Kailangan mong maglakbay sa iba't ibang dimensyon para lamang matuklasan ang mga simbolong iyong kailangan sa pagtawag ng mga diwata. Ang ibinigay sa iyong simbolo ng diwatang si Mapulon ay ang simbolong iyong kinakailangan upang pagbigyan ka ni Adlaw sa iyong mga kahilingan. Pakatatandaan mo ang simbolong yon, iho, dahil walang makapagsasabi kung kailan at kung saan mo ito labis na kakailanganin. Sagot naman ni Pio Carpio. Dagdag pa ni Pio Carpio na may mga diwatang hindi pa natutuklasan sa mundo, gawa ng wala pang nakakaalam sa mga simbolong kinakailangan para matawag ang mga ito. May mga diwata kasing sa sobrang dalang magpakita ay nakalimutan na ng tao sa pagtagal ng panahon. Ang iilan sa mga ito ay nangangalaga sa kalusugan ng bawat nilalang at nagkokonekta sa wisyo ng bawat tao sa napakahiwagang mundo. Ang mga sinaunang taong naging gabay ang diwatang yon ay mulat na mulat sa katotohanan kung kaya't nagawa nilang maglikha at mag-iwan ng mga mutya at mahiwagang sandata
na siyang ginagamit ngayong pangkasalukuyang panahon. Sinasabi ko sa iyo, Gonzalo, napakarami pang bagay ang hindi natin alam sa mundong ating ginagalawan. Kung inaakala ng ibang tao na alam na nila ang lihim na mundong ito, nagkakamali sila. Sa tinagal-tagal kong namumuhay sa mundong ibabaw, marami na akong nakasalamuhang tao. Ang iilan sa mga ito ay nakatuon ang wisyo sa mga material na bagay at nakakalimutan na ang kanilang pisikal na anyo at aspeto. Nakalimutan na nila ang kanilang misyon sa mundo at yon ay ang pagbalik loob sa Amang Dakila. Kahit anong yaman ang taglay mo dito, iho, kung naghihirap naman ang iyong kaluluwa ay wala itong kwenta. Mas pipiliin kong kumain ng lupa at maghirap dito sa mundo upang mapagyaman lamang ang aking kaluluwa. Lahat ng material na bagay ay kaya kong isakripisyo para sa Amang Dakila. Maraming tao ang nabubulag, iho, na siyang labis kong kinakalungkot. Hindi nila alam ang kanilang pagdurusang kahaharapin sa paglakbay nila sa kabilang buhay. Wika ni Pio Carpio. Habang nakikinig noon si Gonzalo, halos wala siyang masabi sa lahat ng mga sinasalaysay sa kanya ng kanyang tiyuhin. Alam niyang ang lahat ng sinabi nito sa kanya ay totoo at walang kasinungalingan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napakarami pang bagay ang nalaman ni Gonzalo. Halos sa bawat pag-uusap nila ni Pio Carpio, meron itong bagong istorya na nilalahad sa kanya. Doon din isinalaysay noon ni Pio Carpio ang tungkol sa ating mga ninuno at sa yamang kanilang tinatamasa. Noong mga panahong hindi pa tayo nasasakop ng mga dayuhan. May mga naganap noong digmaan sa pagitan ng ibang tribong tawid dagat, ang pagitan laban sa ating kanununuan. Ang iilan sa mga ito ay gumagamit ng kakaibang salamangka na halos yon ang unang pagkakataong masilayan ito ng ating mga ninuno. Dahil sa kaisa ang mga ito ng kalikasan, kung kaya't nagapi nila ang mga dayuhan ng walang pag-aalinlangan. Ang iilan sa mga dayuhang yon ay nakasuot ng mga maitim na kasuotan na parabang isang aswang kung titingnan. Marami din itong mga salitang nakaukit sa kanilang mga katawan na halos hindi mawari ng ating mga ninuno kung anong lengguwahe ang mga yon. Dagdag pa ni Pio Carpio, sa panahong hindi pa tayo sinasakop ng mga dayuhan, ay merong isang lengguwaheng ipinamana ang mga engkanto sa ating mga ninuno. Ang lengguwaheng yon ay kilala ngayong pangkasalukuyan bilang alibata o baybayin. Yun din ang pangunahing ginagamit nila sa pagbigkas ng mga usal na siyang ginagamit nila sa kahit anong uri ng kombate. Pero sa paglipas ng panahon, nabigo ang ating mga ninuno na ipasa sa mga sumunod na henerasyon ang kanilang karunungan. Hanggang sa pagdating ng mga dayuhan, ay wala nang nagawa ang iilan sa mga antingero kung hindi ang gumamit ng Latin o sa Kristo sa kanilang pakikipaglaban. Magmula noon, yun na ang tinangkilik ng pangkasalukuyang mga tao na merong alam na lihim na aral. Alam mo, iho, maging ako man ay nais kong muling maibalik ang nawalang aral ng ating mga ninuno. Labis ko itong kinakahinayangan, gawa ng iyon ang nagsilbing daan para sa atin at sa mga diwata na muling magkaroon ng ugnayan. Kapag hindi natin muling mahanap ang nawalang karunungang yon, ay hindi magtatagal. Mawawala na ang ating mga kaalaman tungkol sa mga diwatang minsang naging kaisa ng ating mga ninuno. Dagdag pa ni Pio Carpio.
Habang patuloy na nag-uusap sila Gonzalo, halos wala itong maisagot sa lahat ng ikinuwento sa kanya ni Pio Carpio. Alam niyang lahat ng mga yon ay totoo, pero hindi niya mawari kung paano ito paniniwalaan, gayong ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya ito nasilayan. Tanging istorya lamang ang kanyang narinig sa kanyang tiyuhin, kung kaya't hindi niya alam kung paano niya patutunayan ang mga sinabi nito kung dumating sa puntong ibabahagi ni Nognog ang kwentong yon sa ibang tao. Sa paglipas ng umaga, halos hindi nagawang kumain ng dalawa ng pananghalian. Medyo napasarap kasi ang kanilang usapin habang tumatagal silang naroon sa silid ni Gonzalo. Ang asawa naman noon ni Gonzalo ay piniling maghintay na lamang sa oras na matapos na sila sa kanilang pag-uusap. Nang lumabas na ang magtiyuhin sa kanilang silid, agaran din namang naghanda ng makakain ang kanyang asawa. Mahal, pasensya ka na. Hindi kasi maayos ang pakiramdam ko. Hayaan mo, kapag magaling na ako, muli akong tutulong sa ating anak. Wika ni Gonzalo sa kanyang asawa. Wala yon. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong gawain, Gonzalo. Alam kong masaya ka sa iyong ginagawa, kung kaya't wala akong karapatan upang ikaw ay tutulan. Ang nais ko lang, maging ligtas ka sa lahat ng iyong lakad at umuwi ng buhay dito sa ating tahanan. Sagot naman ito. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang yakapin ang kanyang asawa dahil sa pagiging mabuti at maintindihin ito sa kanya. Marami man siyang pagkukulang dito, ginagawa naman niya ang lahat upang punan ito. Sa pagsapit ng hapon, masaya namang dumating si Nognog galing trabaho. Agaran din itong nagbahagi sa kanyang ama ng mga pangyayari doon sa habian ng abaniko. Dahil sa wala noong gagawin si Pio Carpio sa kanilang tahanan, pinili nitong umuwi na lamang sa kanyang pamamahay sa pagsapit ng hapon. Si Suplito naman noon, masayang nagpaalam sa kanyang kaibigan bago ito tuluyang lumisan. Sa pagsapit ng gabi, pinili ni Gonzalong maghintay ng paglalim nito bago tuluyang bumalik sa kanilang baryo. Okay, mamayang gabi yung 55. Yun lang. Salamat.